Rosario Erlinda, Josefina, Cunar Alejandro, Mark Renzo, Marian, Alicia, Eustaquio, Loreto, Jimmy, Daisy, Marciana, Juan, Narciso, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, gayon din po ang mga nakalista sa aming perpetual mass card. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pagkikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kainingan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya. Pamilya Caspe, Talon, Harabit, Simangan, Pamilya Haag, Labillas at Ferrer, Quirino Cristobal, Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Victor at Susi Mendoza, Elma Lagbador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Aliarde, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry Erfeni Victoriano, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Dante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Villacrucis, Vidal at Maria Taquerol, Aida F. Resurrección, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Manaag, Pamilya Riano San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council,
6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Carl Gabriel Valdez, Joji S. Alcantara, Jody Teana Marfil, Dina Saavedra, Victoria Divina MC, Camila Soroquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Janet Wawat Tamani, Dr. Marat Marito Nintino, Jonatoris Pilejera, Bernard at Edna de Guzman, Franz Troncoso, Denise Ever G. Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, lahat ng mga nagdurusa sa piitan, lalong-lalo na yung nalagay sa alanganin dahil sa malig paratang, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Joyce Andriel Main, Sheila Marie Hisarza, Aimee Denise Aguila, Estrella Sanidad, Jasmine de los Santos, Franz Louis, Zoe T. Dine Panganiban, Andrea Carmela F. Nicolas, para sa kaarawan ni na Father Francisco Carson, Eliza Fajardo, Father Felizardo Sevilla, Cesar Cunanan, Francisco del Rosario, Cherilyn Bardeleon, Richie Ronquillo, Thomas Ezekiel Ramos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Silidonia, Bibiana Hil Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederic, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Brana Angelo, Seth, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Rodolfo, Israel, Junicio, Ronald, Maria, Eduardo, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan aninsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak kong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan namay, karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay
sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kong tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubot lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay may hitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus. Anong talinhagang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakabaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, ginaganyak tayo ng ating Panginoon na patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po nito mga nakarang araw, ang ipinapahayag palagi sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay ang binhi na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin at tayo ang lupa na pinagpupunlaan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ibang mga bahagi ng ating banal na kasulatan, ano ang sabi ng ating Panginoon? Para sa iba na nakarinig ng salita ng Diyos, ang salita na ito ay bigla na labang nawawala sapagat nagiging abala tayo sa maraming bagay. Kaya nga po yung iba, sa halip na magbasa ng Biblia, sa halip na magnilay sa salita ng Diyos, ano ang pinagkakaabalahan? Ang pinagkakaabalahan palagi yung paborito nating telenovela. Kaya nga po wala namang masama na tayo nanonood ng ating paboritong palabas, pero kuminsan doon na napopokus ang lahat ng ating oras. Kaya napapako ang ating panahon sa mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa atin,
Pero mga kapatid, ito naman ay nag-aanyaya sa atin, bigyan din natin ng panahon yung mga bagay naman na makapagliligtas sa atin, at ito ay ang ating pagkilala sa ating Panginoon, sapagat sa bandang huli, sa Diyos lamang tayo makatatamo ng tanging kaligtasan, at nang sa gayon, makarating tayo sa Kanyang kariyan. Kaya nga po mga kapatid, hindi lamang iyon ang nagiging dahilan para tayo'y malayo sa salita ng ating Panginoon. Kuminsan, hindi lamang yung kawalan ng ating panahon doon sa pagbibigay ng atensyon sa salita ng ating Panginoon, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, o kaya naman ay doon sa pagpakikinig sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Pero kuminsan mga kapatid, kahit doon po sa social media, nalilibang tayo sa iba't ibang mga balita, nalilibang tayo sa iba't ibang mga gawain, nalilibang tayo sa iba't ibang mga bagay na itinuturo sa atin ng makabagong panahon. Kaya nga may mga pagkakataon, nakakalimutan na rin natin na magnilay ukol sa salita ng ating Panginoon. Samantala naman mga kapatid, ano pa ang sabi ng Panginoon sa atin? Kuminsan, meron namang ipinapayag ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Subalit yung iba, narinig lamang, subalit matapos ang ilang sandali, nakalimutan na. Kaya nga po, yung salita ng ating Panginoon, kapag ating pinagnilayan, ito ay tumitimos sa atin dapat. Ito ay dapat nagpapabago ng ating buhay. Kaya nga po, wala itong pinagkaiba sa salita na ipinunla sa atin, at tayo naman ay naging mataman sa pagtanggap at pagninilay sa salita na ito. Kaya kapag ka po ating tinanggap ng lubusan ng may ganap na pananampalataya ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa Kanyang mga aral at utos, binabago nito ang ating buhay. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid yung naging buhay ni San Agustin, na kung saan napariwara ang kanyang buhay, iba't iba ang kanyang kinasadlakan na larangan ng buhay. Buhay ng pagkakasala, buhay ng pagtalikod sa ating Panginoon. Subalit ng minsan, meron siyang narinig na sinasabi, tolye lege. At anong ibig sabihin? Kuhanin mo at basahin. At kinuha niya ang isang sipi ng banal na kasulatan o Biblia sa kanyang tabi. Binasa niya ito, binuksan niya ang banal na kasulatan, at natapat ito dun sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na naglalahad, tigilan na ang masamang pita, tigilan na ang masama na gawain, magbagong buhay at lumapit kay Kristo. Kaya nga po ito'y tamang-tama para sa kanya, sapagat tumimo sa kanyang kalooban, pinag-isipan at pinagnilayan ng kanyang isipan, sapagkat sa kanyang buhay, nakita niya ang kanyang sarili, siya mismo ang kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng mga talata na kanyang binasa, sapagat matagal na siya namumuhay sa kasalanan. Subalit ngayon, hinihimok siya ng ating Panginoon, magbagong buhay at bumalik sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, isang sandali lamang ng kanyang pagbabasa, subalit binago nito ang kanyang buhay. Gayun din po naman mga kapatid, hindi lamang sa pagdarasal ng kanyang ina na si Santa Monica nagbago itong si San Agustin, kundi kuminsan mga kapatid, sa isang hindi inaasahang pamamaraan, tinatawag ang bawat isa sa atin, kagaya ni San Agustin, para magbagong buhay. Kaya po si San Agustin, nang misang maparaan sa isang simbahan, narinig niya na nagsesermon si San Ambrosio, at yung sermon ni San Ambrosio ay patungkol sa pagbabagong buhay, at ito rin ay tumimo sa puso nitong si San Agustin, sapagat hindi lamang niya narinig ang salita ng ating Panginoon, narinig din niya ang pagpapaliwanag sa salita na nagbibigay ng paliwanag sa kanyang sariling buhay, na may kaugnayan nito sa kanyang ginagawa sa kasalukuyan at ang dapat na mangyari ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po, nung pinagsama-sama ang karanasan na ito ang nagpabago at tumimok kay San Agustin na talikuran na ang buhay ng kasalanan. At kaya ngayon, kinikilala natin siya hindi lamang bilang isang makasalanan, kundi isang makasalanan na nagpakabuti at nagpakabanal. Kaya ang tawag natin sa kanya ay isang dakilang santo. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin ay ganun din. Kuminsan,
Kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, may mga pagkakataon parang wala-wala lamang sa atin. Pero anong panawagan sa atin? Magpatuloy lamang tayo ng pagninilay sa salita ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayo sa pagkapit sa ating pananampalataya. Magpatuloy lamang tayo sa ating pagdarasal. Kahit na may mga pagkakataon, nakakatulog ka na sa sobrang pagod mo, nauunawaan ng Diyos yun. Ang importante, may oras ka na inilalaan sa Kanya araw-araw sa pagdarasal. May mga pagkakataon nga lamang na sa sandali ng iyong pagkapagod, sa sandali ng iyong kahinaan, nakakatulog ka, pero ang pinakaimportante naman, ninanais mo pa rin na makipag-usap sa ating Panginoon. Kaya nga po sa mga ilang sandali na ito, na para po bang walang nangyayari sa atin, huwag tayo mag-alala, sapagat katulad po ng sinasabi sa ating mabuting balita, yung isang binhi kapag natanim, hindi natin alam, hindi natin nakikita, pero unti-unti lumalago ito. Hindi mo na mamalayan, pero may nangyayari na pagbabago sa binhi na ito. Binhi muna, pagkatapos ay magiging uhay, at pagkatapos ay magiging malalabay ang mga sanga nito, at pagkatapos ito naman ay mamumunga, at pagkatapos ng ilang panahon, ang bunga nito ay iyon ang aanihin. Kaya walang pinagkaiba sa ating pagsusumikap na maging mabuting Kristiyano, sa ating pag-iisip ng mabuti, pagsasalita ng mabuti, paggawa ng mabuti, at hindi naman ng ating pagninilay sa salita ng ating Panginoon. Sa ating pagyakap at pagkapit sa ating pananampalataya, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, pinatatatag tayo ng ginagawa natin na ito. Hindi man natin namamalayan, pero sa mga oras ng matinding pagsubok, doon natin makikita na lalampasan natin ang lahat ng bagay, hindi sapagat sa ating sariling lakas, kundi sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng ating pananampalataya na pinanday ng ating pagdinilay ng salita, pinanday ng ating pagsusumikap na kumapit sa ating Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay, pinanday ng dahil sa ating pagsusumikap na maging mabuting Kristiyano, maging mabuting halimbawa para sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, yung maliit na bagay kapag ating nasimulan, anumang mabuti, ang sabi nga ni Cardinal Gaudencio Rosales, kapag ang isang maliit na bagay, kahit na anong liit nito, kapag malimit na ginagawa, patungong langit pa rin ang ating patutunguhan. Kaya nga po kapag gumagawa tayo ng kabutihan, kahit na gaano kaliit, darating ang panahon para itong isang binhi lumalabay, yumayabong, at pagdating ng panahon ay mamumunga. Kaya nga po sa ating pong pananampalataya, patuloy tayo na kumapit sa ating Panginoon, patuloy tayo magnilay at payabungin ang salita ng Panginoon sa ating buhay, at patuloy nating isabuhay ang aral at utos ng ating Panginoon. Nang sa gayon, magbunga ito para sa atin, at ang pinakamagandang bunga ay ang maging mabuting tao ka, maging mabuting Kristiyano ka, maging matatag ang iyong pananampalataya sa mga oras ng pagsubok, at hindi naman ay ang mapalapit tayo sa ating Panginoon. Sapagat kapag tayo ay malapit sa ating Panginoon, siya mismo ang magdadala sa atin patungo sa anihan, patungo sa kanyang karian, patungo sa ating pinapangarap na tahanan pagdating ng panahon. At ito ay sa piling ng ating Panginoon pang magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Sa bawat panambita ng ating pong itutugon, banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Pagkos asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya
sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, gawin mong mabungang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na mga asik, gawin mong mabungang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagaan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga limikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasabo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang si panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nanghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malulahati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalumong sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.